Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap na Grateful Sunday, kaagapay. Ikalawang Sunday sa buwan ng Marso. Salamat kay Lord sa pagkakataong patuloy na makapaglingkod through FEBC 702 DZS broadcast. Kumusta ka na? Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang manalangin, idulog sa Diyos ang ating panalangin kahilingan. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS, ganun din sa ating 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos kaagapay. Simulan natin ang ating programa sa panalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, pinupuri namin kayo, dinadakila namin, itinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, prepare niyo po ang aming mga buhay sa amin pong paglapit sa inyo, naway masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Alisin ninyo ang anumang mga balakid, anumang bagay na dahilan para hindi po kami makapagpatuloy. At alam namin, Panginoon, na sa inyong gawain, lagi nyo kaming sinasamahan, lagi nyo kaming pinapalakas at binibigyan ng karunungan para lamang sa inyong kapurihan. Aming patuloy na itinataas ang aming mga kaagapay, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang karir, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Lord, kayo po ang maging sentro ng buhay naming lahat sa lahat po ng aspeto. Panginoon, pinagpe-pray din namin yung mga may pinagdadaanan sa kanilang physical na katawan, yung may mga karamdaman, Panginoon, ingatan niyo po sila at pagalingin sa anumang sitwasyon na ito ng karamdaman ng kanilang katawan. Ganun din, Panginoon, sa mga nangangailangan ng financial provision. Lord, walang imposible sa inyo. Ang kailangan nyo lang ay kami ay magtiwala at manampalataya sa inyo. Muli, pinagkakatiwala po namin ang araw na ito sa inyo at kayo po ang tumugon sa bawat panalangin kailingan according to your perfect will. Maraming salamat, pinupuri namin kayo at dinadakila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, maaari mo nang ipadala sa amin yan through our Facebook Live. At masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon.
At kung sakali man na may mga tinugon na ng Panginoon ang inyong mga panalangin, kahilingan mula last time, abay ipadala nyo po sa amin ang mensahe, ipagpasalamat natin yan sama-sama sa Panginoon. At may mga pagkakataon, kagapay, na hindi na po namin nababasa lahat ang inyong mga ipinapadalang mensahe. Umasa po kayo na amin din yang ilalapit sa Panginoon during our personal prayer and devotion. At alam naman natin na lahat yan ay tutugunin ng Panginoon according to His perfect will. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hayaan mo kaagapay na ang puso natin ay maging bukas para sa salita ng Panginoon. Kaagapay, alam mo, mahirap matutong lumangoy, lalo na kung matanda ka na. Tama po ba? At ang una dapat na matutunan natin sa paglangoy ay kung paano lumutang sa tubig. At kapag dumating na ang oras na natuto ka ng lumangoy, huwag ka lang dapat makontento doon. Pag-aralan mo naman ang iba't ibang stroke ng paglangoy. Magagamit mo ito sa mga panahon na medyo malalim, maalon at malakas ang agos ng tubig. Alam mo, napapansin ko lang base sa aking karanasan, sapagkat ang aking pinag-aralan ay na trabaho ay sa dagat, na ako po ay isang Bachelor of Science in Marine Transportation. Alam niyo po, ang paglangoy, base sa aking karanasan, kapag ikaw ay sumasabay sa agos, napakadali at masarap ang pakiramdam. Tama po ba? Subalit papaano kaya kung sumusulungat ka, sa agos, o kaya naman sumasalubong ka sa mga malalaking alon? Masarap pa kaya? Madali pa kayang lumangoy? Para sa akin, masasabi mong marunong ka na talagang lumangoy kung kaya mo nang sumalungat sa agos at sumalubong sa malalaking alon ng dagat. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 12, sa mga talatang 1 at 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaagapay, masarap talagang sumabay sa mundo, sa takbo ng mundong ito. In ka sa lahat, at hindi ka tatawaging badoy, hindi ka tatawaging killjoy. Subalit may pakiusap si Apostol Pablo na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi niya, sa halip, hayaan daw nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang madalas kasing mangyari, nalilito tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin at sa mga bagay na dumadaan sa ating buhay. Madalas ang akala natin, maganda ito para sa atin. Ito ang paalaala ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 15, sa mga talatang 33 at 34. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Paano ba makikilala ang masamang kasama? Kapatid, ito ang tanong. Paano natin makikilala ang masamang kasama o bad company? Ito ay ang masamang impluwensya ng mundo sa pamamagitan ng mga taong hindi mananampalataya.
Hindi naman likas na masama ang mga taong ito. Sa katunayan, mahal din sila ng Panginoon tulad mo. Subalit magiging masamang impluensya lang sila sa iyo kung ginagawa mo na rin yung masamang ginagawa nila. Katulad ng paninira, pananakit ng kapwa, pagre-rebelde sa Diyos. Tanong, paano ba makaka-impluensya ang masamang kasama? Ito ay kung sasabay ka sa Kanya, kung sasabay ka sa agos. May mga tao talagang may magandang uri ng pamumuhay, modelo sa iba, at nabubuhay na may pananampalataya sa Diyos. Subalit kung ikaw ay mahina at hindi mag-iingat kahit gaano ka pa kaayos, malaki ang tsansang mahawaan ka o maiimpluwensyan ka ng masamang kasama. Maaari kang malayo sa Diyos. Maaari ka ring maligaw tulad nila. At maaari kang mahawaan at masira. Paano kaya maiiwasan ang mga ganitong pangyayari sa buhay natin? Kaagapay kailangan natin ang kalakasan mula sa Diyos. Sa gayon, makakaya nating salungatin ang agos at malalaking alon upang hindi tayo malunod at tuluyang mawalay. Maraming uri ng mga alon ng buhay. Maaring ang pinagdadaanan mo ngayon na alon ay ang mga pagsubok sa iyong pamilya. Maaring sa iyong relasyon, sa anak, sa magulang, sa asawa, o maging sa iyong kaibigan. Maaring ang pinagdadaanan mong alon ng buhay mo ngayon ay tungkol sa iyong mga pangangailangan, material at pinansyal, na halos baon ka na sa utang. Maaring tungkol sa iyong kalusugan o kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Pwede ring ang alon ng buhay na pinagdadaanan mo ngayon ay tungkol sa iyong trabaho o negosyo. Maaring sa iyong pag-aaral kung ikaw ay estudyante. Kaagapay, pakinggan mo to. Panahon na para sa tamang paninindigan. Malaki ang posibilidad na pagdadaanan mo ang mga ganitong uri ng pagsubok o alon ng buhay. At dito masusubok ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaagapay, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kilala ka ng Panginoon. Walang bagay o pangyayari sa buhay mo na hindi niya nalalaman. At kung ikaw man ay nangihina ngayon, nag-aalinlangan at napapagod, hinihintay ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Handa siyang makinig at umunawa. Handa siyang tanggapin at mahalin ka, anuman ang iyong kalagayan. Ito ang tamang panahon, kaagapay, na binibigay ng Panginoon para sa iyo. Pwede kang lumapit ngayon sa oras na ito sa Panginoon na nagsasabing, Panginoon, lubang mabigat ang mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Halos hindi ko na makayanan, halos nais ko na sumuko, Panginoon. Panginoong Yesus, ako po ay nagtitiwala ngayon sa inyo. Pinangahawakan ko po, Panginoon, ang inyong mga pangako na hindi nyo ako pababayaan, hindi nyo ako iiwan. Pinagkakatiwalo ko lahat sa inyo, Panginoong Yesus. Amen. Alam mo, kaagapay, wala pang nabigo na lumapit at nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Maaring mag-iintay tayo ng konti, maaring magtitiis tayo ng konti, pero kitang-kita ng Panginoon ang laman ng puso mo. Patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala ang iyong kalagayan sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Sama-sama tayong mananalangin sa oras pong ito. Sabayan mo ako, kaagapay.
Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hayaan ninyo na kami po ay lalo pang magtiwala, lalo pang manampalataya sa inyo, sa lahat ng inyong kayang gawin sa bawat isa sa amin. Lord, ang kalooban ninyo ay napakaganda sa bawat isang mananampalataya o mga anak ninyo, Panginoon. Kaya kami nagtitiwala at lumalapit sa inyo, idinudulog ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Nilalapit namin ngayon sa inyo, Panginoon, ang aming kaagapay na si Nel Maniapo, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain ninyo ang kanyang mga kapatiran at kagalingan po sa kanya, isa sa kanyang mga kapatiran na na-stroke na nasa ibang bansa. Lord, we pray for comfort and healing for him, Panginoon. Huwag niyo siyang pababayaan, lalo na siya po ay nasa ibang bansa. Kailangan niya po ng talagang solid na tulong, Panginoon. Naway may mga malapitan sila, lalong-lalo na sa imbahada ng aming pamahalaan na talagang makakatulong, O Diyos, para sa aming kapatid na ito, Panginoon, na na-stroke. Lord, amin din po inilalapit sa oras na ito ang aming kapatid na si Leonela Miguel. Lord, ang aming panalangin ay kagalingan para sa kanyang pamilya na may mga sakit sa mga panahon ito. Lord, total healing ang aming kahilingan sa family ni Leonela Miguel. Lord, we also pray ang aming kapatid, Lord, na si Brother Rose Jean Rebotito, Lord. Ang kanyang prayer, Panginoon, ay healing para sa kanyang stage 4 cancer. Lord, habang may buhay, mayroon kaming pag-asang hinaharap sa inyo. Walang imposible. Kahit ito po ay mabigat na karamdaman, Lord, kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kaya Lord, ang prayer namin ay gumaling, Panginoon, ang aming kapatid na si Rose Jean Rebotido. Ganun din namin pong inilalapit at pinagpipray si Sak Leo, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay mabuo ang family niya, Panginoon, lalo na po silang mag-asawa. Kayo po, Diyos, ang mamagitan, kayo ang maging sentro, kayo ang muling maging foundation ng kanilang pagsasama, Panginoon. Amin din pong ipinagpray sa oras na ito si Dolora Ocampo, Panginoon. Ang amin pong panalangin para sa kanya ay kagalingan mula sa kanyang sakit sa lower back, Lord. Kayo po ang patuloy na humipo sa likod ng aming kapatid na ito at maranasan niya talaga yung complete healing, Panginoon, para sa kanya. Patuloy din namin nilalapit sa panalangin si Gemma Regis, Lord. Ang aming panalangin sa aming kapatid na ito ay healing and guidance para sa kanyang family. At kamakailan lang ay nawala ang kanilang ama ng tahanan, ay umuwi na po sa inyo. Lord, ang comfort, Panginoon, ay patuloy na maranasan po nila. At kayo, Diyos, ang maging kalakasan po nila sa bagay na ito na kanilang nararanasan. Lord, amin din po inilalapit, Panginoon, ang aming kapatid na si Evelyn Magtunaw, Panginoon, ang mami ng isa naming kaagapay dito sa DZAS. Lord, ang kagalingan, ang kalakasan, Panginoon, ay aming prayer para po magbalik ang dati niyang sigla physically, Panginoon. Ganon din sa aming kamanggagawa, si Pastor Nicaloy Cao, na mula rin sa pagkaka-stroke. Lord, sa oras pong ito, walang imposible sa inyo. At alam namin na ang kagalingan ay mararanasan ng aming kamanggagawang Attorney Kaloy Cao, Panginoon, sa lalong madaling panahon sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy din namin nilalapit, Panginoon, sa inyo at pinagpipray si Jen Oliveros, Lord. Ang kanya pong panalangin ay healing
para sa kanyang nararanasan na high blood. Ganun din, Panginoon, ang guidance ninyo para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. At ganun din, namin pong ipinagpipray si Chris, ang kanyang prayer ay provision and blessing sa kanyang business at good health para sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Patuloy din namin ipinagpipray ang kalusugan, Panginoon, ng kapatid ni Sister Hermie Peralta na si Flor, Lord, at kalakasan sa kanyang kapatid na Sister Esther Tanyoan. Lord, alam namin na kayo po, Panginoon, ang magpapagaling sa aming kapatid na ito, ang mga kapatid ng aming kamanggagawa, Panginoon. At alam namin na walang imposible sa inyo. Lord, pinagpipray din namin ang kalakasan para kay Sister Hermie Peralta, Panginoon. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Walang mahirap, Panginoon, sa inyong kayang gawin sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat din sa inyong mga katugunan, sa panalangin ng aming mga kaagapay, yung mga ipinadala nila, Panginoon, pasasalamat, Lord, naway makita namin lagi, Panginoon, ang inyong mga kamay at maranasan namin ito sa aming mga buhay. Patuloy din naming inaalala, Panginoon, ang gaganapin na family camp ng CCMC Taguig, Lord, this coming March 27, 28, and 29, 2026 dyan po sa Pampanga, Panginoon, sa pangunguna ng inyong mga manggagawang Pastor Benji and Pastora Ching Arsiaga. Pagpalain niyo po ang family camp na ito na may pamagat na Amazing Grace. Lord, pinagkakatiwala namin ang mga taong dadalo, Panginoon, sa family camp na ito. At ganun din, ipinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, ang gaganapin na TLGR Youth Camp this coming April 3 and 4 dyan po sa DRT Bulacan, Panginoon. At ito'y sa pangunguna ng aming mga kabataan sa iglesia na sila pong gumagawa ng plano at programa para po dito sa aming youth camp, Lord. Maraming salamat at walang imposible sa inyo sa mga taong nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala din namin patuloy ang aming ministry dito sa FEBC. Lord, yaman din lamang, Panginoon, na pinagpala mo, sinamahan mo, Panginoon, ang kumpanyang ito, ang FEBC, Panginoon, ang ministeryong ito, Panginoon. Lord, patuloy pa rin namin ipagkakatiwala maging ang aming personal na buhay na naglilingkod dito sa FEBC. Lord, i-cover nyo kami ng iyong kalakasan, i-cover nyo kami ng iyong kapangyarihan, at patuloy naming magawa ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Mapapurihan ka, madakila ka, at maitaas ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalanginan doon Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. sa